Hello mga kasibol, so atin na mga pag-uusapan ay ang tungkol sa ating pangalan, kung ano ba ang kapangyarihan ang nasa loob ng ating mga pangalan, kung ano ba ang mensahe ng ating mga ninuno na nasa ating din pangalan. Dahil isa sa mga paniniwala ng Luterang Agama at isa sa mga teaching natin na mahalaga ang pagtanggap natin ng ating pangalan mula sa ating mga magulang, sapagkat ang pangalan na ito ay siyang magsisilbi nating palatandaan ng ating pagkakakilanlan. So ang pangalan na ipinagkaloob sa atin, dito nakatago ang mga panalangin, ang mga kahilingan at ang mga expectation ng ating mga magulang para sa atin, especially yung mga gusto nilang mangyari sa atin para sa future. Dahil kung mapapansin ninyo, ang ating mga pangalan ay maaring kinuha or iginaya or itinulad sa pangalan ng ating mga lolo't lola, o kaya naman ito'y isinunod nila sa pangalan ng mga tao na kilalang kilala or sikat dito sa ating lipunan. So kung mapapansin mo, ang ganitong klase ng technique ay parang isang sympathetic magic na parang likes attracts like, na ibig sabihin kung ipinangalan sa iyo ang isang pangalan ng sikat at kilalang actor or actress, so ibig sabihin kung ano yung pagiging shine niya nung siya nabubuhay pa ay maaari mong ma-absorb ito. So parang maaaring alam ng mga ninuno natin kung paano i-transform ang iyong energy sa pamamagitan lamang ng paggamit ng iyong pangalan or pagbibigay ng pangalan na naayon sa iyong energy vibrations. So kung gusto mong malaman at kung gusto mong buksan ang iyong sarili para matuklasan ang bawat simbolo at bawat kapangyarihan, at lalong-lalo na kung gusto mong malaman kung ano ang mensahe ng iyong mga ninuno na nasa loob ng iyong pangalan, please comment down your full name para mai-address natin sa ating mga susunod na video. So dito, ipinapakita din natin na kailangan nating tanggapin, mahalin, yakapin kung ano man yung pangalan na ipinagkaloob sa atin, sapagkat ito ay isang blessings na magsisilbi nating parang gate pass na pang-access sa mundo ng ating mga ninuno o sa mundo ng ating mga ancestor, especially kapag once na kailangan natin yung kanilang guidance, yung kanilang protections sa pamamagitan ng pangalan na ipinagkaloob sa atin. Ito yung magagamit natin na way to connect. Hello Leia, salamat sa pagbabahagi ng iyong pangalan dito sa ating content. At base naman sa simbolo ng Teotala Mystic Oracle, ito ang iyong mga simbolo na kung saan ipinapakita dito na kailangan mo rin matutunan kung paano titimbangin ang mga bagay-bagay. So sa pagtitimbang na ito, kailangan mo malaman kung ano ang maraming benefit kung mapapala at yun yung i-priority. Tapos dito may mga ipinapakita din na kailangan mo rin malaman kung ano yung pang long term at pang short term. At kung sakali mang mamimili ka ng mga options kapag once na sabay silang dumating, or yung mga opportunity kapag sabay na dumating sa iyo at kailangan mong mamili, so kailangan mong piliin kung ano yung mas mag-benefit sa present na situations mo. So ibig sabihin kung ano yung kailangan mo sa present na reality at present situations. Tapos dito din may mga pinapakita na maaring makamit ang mga justices na iyong inaantay or yung inaasam. So hayaan mo lang na kung saan itong dalhin or ibigay sa iyo ng universe or ng God. So hindi na kailangan ikaw yung mismo maghanap ng justices para dito, dahil it's a waste of time for you. And then ganun din, sayang din yung energy kung once na bibigyan mo ng emotions and thoughts yung justice na ito. So mas magandang gamitin ang iyong emotions at ang iyong mind sa mga target na goal, sa mga gustong i-manifest, at especially sa iyong sarili. So dito may mga pinapakita din na kapag once na gusto mo ng pagbabago sa life, especially kung ang situations hindi ganun kaganda, so be open and be ready. So dito kasi may pinapakita na kapag once na nasa sitwasyon ka ng hindi maganda at hindi mo gusto, so mag-o-open ang door para sa new beginning
or possible din na ang pag-open ng door ay isang solutions ang dala. So kailangan lang maging aware at kailangan mo lang ma-grab ito ng tama. May mga pinapakita din dito na gamitin ang luck or ang swerte na meron ka sa present time. So gamitin siya ng tama, huwag sayangin. So kung ipapasok natin ito sa mga blessings or mga opportunity, so grab the opportunity agad. So hanggat maaari, huwag mo silang palampasin. Sapagkat may mga pinapakita dito na kapag once na pinalampas mo siya, maaaring ma-delay or matagalan ulit ang pagbalik ng isang blessing or biyaya sa iyo. At possible din na kapag once na bumalik ito sa iyo, hindi na siya kasing bigat ng una niyang pasok or una niyang punta sa iyo. Kaya kailangan kapag once na may mga blessings or opportunity na nag-open, pag-aralan mo kaagad, mag-take ka ng time para doon at saka mo i-grab. So dito may mga pinapakita din na mag-set ka rin ng boundaries and limitations sa mga tao na kapaligid sa iyo. So alamin mo kung ano ang worth nila at kung ano kaya nilang gawin or ibigay sa iyo. At para naman sa iyong pangalan, Nolitan Perez, ang iyong simbolo ng Tala Mystic Oracle symbol ay ang mga ito, na kung saan kailangan kilalanin mo pa ang iyong sarili dahil meron kang mga matutuklasan na hidden abilities and hidden skills. So dito nasa sa iyo kung ititrain mo lalo ang mga hidden strength or ang mga new strength, skills and abilities para mas magamit mo siya sa present or sa future. May mga pinapakita din base sa simbolo na kailangan mong magtiwala sa justice ng nature and then ng universe. Dahil dito may mga pinapakita na kung meron ka mga ninanais na makamit na katarungan, so ibibigay sa iyo ng universe or ng Supreme God ang katarungan na ito. So hindi mo na kailangan pang ikaw ang mag-take ng actions para makamit ito, dahil ibibigay sa iyo kung ano ang katarungan sa mga nagawa mo or sa katarungang hinahangad mo or inaasa mo. Tapos dito may mga pinapakita din na kailangan mong matutunan timbangin kung ano yung dapat i-priority sa present na situations or sa present na reality. So dito timbangin, so alamin mo kung ano yung dapat mong kuhain sa present na pangangailangan. Kung tingin mo ba, dapat mo bang unahin ito or hindi? Mas mahalaga ba ito or hindi? So dito, ito yung magsisilbi mong parang guidelines para hindi ka lost ng track. Especially kung meron ka mga pinofocus or may mga tinatarget ka, especially kung ito ay connected sa success, so kailangan timbangin mo lagi kung ano yung proper na needs sa present time and present situations. Tapos dito din may mga pinapakita na pagsiset ng boundaries and limitations. So alamin mo kung ano at sino ang dapat mabigyan ng mga boundaries at kung ano ang dapat mong bigyan ng limitasyon sa sarili mo. So dito sabihin natin, kadalasan ng mga binibigyan natin ng limitations is yung mga actions natin na sumusobra. For example, pagka masyado kang mabait at masyado kang mapagbigay, so bigyan mo ng limitation yon, dahil possible na maaaring nagkakos din siya ng blockages. At the same time, isa rin siyang maaaring sabihin natin na nagiging reason kung bakit bumabagal yung ating magandang result or yung manifestation. Tapos dito din may mga pinapakita na kailangan mo rin patatagin ang inner faith. So paniniwala at the same time ang iyong pananampalataya sa iyong pinaniniwala ang deity or God or goddesses, if ever man na nagwo-work ka sa goddesses. So dito sa pamamagitan ng pagpapatatag na yung pananampalataya, magiging source of power mo ito at source of energy to manifest and to bless. Salamat sa pagbabahagi ng pangalan ng iyong asawa at base naman sa kanyang pangalang Jessie, ang simbolo na kanyang nakuha base sa simbolo ng Tala Mystic Oracle ay ang mga ito, na kung saan ang ibig sabihin ay kailangan maging aware sa mga actions na kanyang gagawin, especially kung ito ay connected sa mga plans na future sa kanyang mga goals or sa kanyang mga desire. Dahil dito may mga pinapakita na possible na kaya hindi nagmamanifest or hindi nagkakaroon ng magandang result ang kanyang pinaplano hindi umuugma ang mga actions na kanyang ginagawa. Kaya dito kailangan mo na pag-isipan ang isang actions or ang isang specific na desire bago sila pagsamahin or bago ito gawin or bago i-implement. May mga pinapakita rin dito na kailangan niya i-acknowledge ang kanyang mga small achievements and accomplishment. Dahil dito,
Kapag once na kinilala niya ito, mag-boost ito sa kanyang confidence. At the same time, kapag once na kinilala o tinanggap niya na may mga success stories siya na nagawa, so maaaring kapag once na na-encounter niya ulit ang same situations, mas ma-multiply niya o mas mapapaganda niya lalo kung ano yung result. Kaya kailangan alamin niya, kilalanin or i-acknowledge ang isang accomplishment or ang isang achievement. May mga pinapakita din dito na kapag once na gusto niya ng isang changes, be open. So kailangan niyang i-accept or tanggapin yung gusto niyang changes na mangyari. Dahil dito kapag once na gusto niya ng pagbabago pero deep inside, emotionally hindi siya stable or 50-50, expect na malaking possibilities na hindi siya i-manifest or hindi sa kanya ibigay ng universe yung specific na desire. Tapos dito din may mga ipinapakita na kailangan niyang matutunan na mag-set ng boundaries and limitations, especially sa mga tao na nakapaligid sa kanya. So kilalanin kung sinong tao ang dapat niyang i-maintain sa kanyang circle or sa kanyang environment. So dito yung tao na maaaring matulungan niya or maasahan niya sa future, just in case na magkaroon siya ng problem or need niya ng someone to help him. And then dito may mga pinapakita din na limitations. So may mga thoughts and emotions siya na kailangan niyang bigyan ng limitations. So sa pagbibigay ng mga limitations, ito yung tingin mo na hindi na talaga worth it na i-maintain, hindi na worth it na isipin or ramdamin. Kasi dito waste of energy and waste of time. Kapag once na alam mo sa sarili mong hindi siya nag-grow or walang magandang result. Tapos dito, be true sa kanyang totoong emotions. So hanggat maaari kailangan niyang i-deal kung ano yung katotohanan sa kanyang inner emotions at inner thoughts. That's it. Thank you so much. Hello, Romery. Salamat sa pagbabahagi ng iyong pangalan. So medyo may ito ngayon. Base sa Sibulan at Dautala Mystic Oracle, ito ang iyong mga simbolo. At base sa Sibulan at Dautala Mystic Oracle, may mga ipinapakita dito na may mga situations na kailangan mo munang ihinto upang pag-aralan kung ano ang mga best na actions ang dapat mong gawin or dapat mong malaman sa pamamagitan ng pag-stop pansamantala kung dapat pa bang i-push through or hindi ang isang situations. At base din sa iyong mga simbolo, may mga ipinapakita din dito na kailangan mo magkaroon ng good connections and relationship, hindi lang sa specific na tao, kundi sa buong mong environment. So dito may mga pinapakita din na kailangan mo piliin kung sinong tamang tao ang magiging dapat na i-maintain ang connections. So dito pinapakita na kailangan mo ring isipin kung ano yung mga benefit nito na ibibigay sa'yo o makukuha mo sa present at hanggang sa future. So dito mas maraming benefit kang makukuha or maraming value or maraming purpose yung isang taong yon, mas magandang siya yung i-maintain ang connections or i-maintain ang taong ito sa iyong environment or sa iyong circle. May mga ipinapakita din dito na kailangan mong alamin kung ano yung totoong emotions at kung ano yung passions mo. So kung ano yung gusto mong gawin, i-push through mo. Kung may mga dapat kang pag-aralan or kailangan dapat na specific na tanggapin or i-apply para magawa mo ang isang bagay. So yun yung ina-advise sa iyo ng mga simbolo mo na i-push through ito or gawin ito. Huwag kang matakot, huwag mong bigyan ng limitations na gawin kung ano yung talagang totoo mong nararamdaman na gawin. Especially kung tingin mo na ang bagay na ito is good for you or sa iyong future. Tapos dito may mga ipinapakita din sa iyong mga simbolo na magkakaroon ka lagi ng mga new beginning, new opportunity. So take that opportunity or that beginning para makapagsimula ulit ng bago. So dito ipinapakita na kung sakaling magkakaroon ng bagong panimula or bagong kinabukasan, hanggat maaari huwag mong dalhin ang mga past issues or past situations sa iyong present o sa iyong bagong simula. Dahil dito may mga ipinapakita na hindi mo mararamdaman ang isang refreshment or yung pagiging refresh kapag once na meron kang dinadala from the past. So kailangan kapag nag-declare ka or ginrab mo ang isang new beginning, kailangan totally lahat bago. Doon. Meron din dito mga ipinapakita na kailangan mo muna din pag-aralan kung ano yung mga movement or mga actions na dapat mong gawin, kung ito ba'y magiging
komplikado or hindi, kung good ba siya or hindi sa present situations mo. Yun lamang po. Thank you so much po. Hello Joanne, thank you sa pagbabahagi ng iyong pangalan at base naman sa Sibulan Adlaw Tala Mystic Oracle, ito ang iyong mga simbolo. So sa mga simbolo mo ay tumutukoy dito ang mga situations na kailangan mong pag-aralan bago pasukin or bago sabayan ng agos ng isang opportunity. So kailangan mo nang magkaroon ka ng pag-aaral or idea kung ano yung magiging kahinatnan ng isang sitwasyon na papasukin. Dito din may mga ipinapakita na huwag mong kalimutan ang mga achievement at ang mga na-accomplish na bagay-bagay, malaki man ito o maliit. Dahil dito, maaaring ang mga accomplishment mo ay magsisilbi mo ring hope sa future. So kapag once na napanghihinaan ka ng loob o nawawalan ka ng pag-asa, alalahanin mo yung mga achievements or yung mga na-accomplish mo. So mula doon, maaaring ma-boost mo ulit yung energy or ang iyong focus sa isang bagay. May mga ipinapakita din dito na kailangan mong pag-aralan ang iyong sarili. Ano ba yung mga kakayahan mo at ano pa yung mga possible na kaya mong gawin. So dito, maaari mo ring makita kung ano yung mga strongest part na meron ka at yung weakness na tinataglay mo. So dito medyo ipinapakita base sa simbolo na meron kang kakayahan na yung weakness part or weakness area mo sa life ay kaya mo siyang i-transform into strength. So kaya mo siyang hasain. So kailangan mo lamang bigyan ng time at exercise or activity para dito. May mga ipinapakita din dito na kailangan mong ihinto muna ang mga bagay-bagay, especially kung ang mga situations na dinaranas ay masyado na komplikado. So pamamagitan ng paghinto, pagsamantala, maaaring magkaroon ka ng mga ideas, maaaring magkaroon ka ng time para makapag-isip, para malaman mo kung ano ba yung totoo mong gustong gawin or dapat pa ba itong i-push through or i-stop na totally. May mga pinapakita din dito na meron ka rin kakayahan na kapag once na gusto mong magkaroon ng bago, i-declare mo lang. So maging open ka lang dun sa mga bagong situations or mga bagong opportunity. Kasi dito may mga symbol ka na parang ipinapakita na kaya mo mag-open ng door. So ibig sabihin kung meron kang gustong palitan na mga situations kasi ayaw mo na, so kaya mo tong gawin. So kaya mong i-close yung door sa isang situations or sa isang opportunity at magbukas ka ng bagong simula or bagong door para sa new beginning at new opportunity na meron ka. That's it. Thank you so much po, Joanne. Hello, Felipe. Thank you sa pagbabahagi ng iyong pangalan dito sa ating content dito sa TikTok. At base naman sa Sibulan Adlaw Tala Mystic Oracle, ito ang iyong mga simbolo na nakuha. Sa mga simbolo mo na nakuha ay ibinibigay ang mensahe sa iyo na kailangan mong i-work out ang inner faith. So dito kailangan mong malaman at panghawakan kung ano yung pananampalataya or yung paniniwala mo. Dahil dito maaaring ito yung maging second na makatulong sa iyo upang ma-manifest at maging successful ang mga actions na gagawin. Dahil nasa iyong faith din na pwede mong makuha or ma-access ang mga blessings ng universe, ng God or ng iyong ancestor para mas mapagtibay at mas mapabilis ang mga gusto mong i-manifest or ang iyong mga dreams or goals. Tapos may mga ipinapakita din dito na kailangan mong timbangin ang mga bagay-bagay na gusto mong i-maintain sa iyong life. So dito kailangan mong unahin at i-priority ang mga bagay na dapat i-priority. Kailangan mo ring i-maintain at piliin ang mga bagay na pang long term at maraming benefit kang makukuha o mapapala. Meron din dito ipinapakita na ikaw mismo ang magbibigay ng mga limitations and magsiset ng mga boundaries. So maaaring pumasok din itong pagsiset ng limitations and boundaries sa mga taong nakapaligid sa iyo. So dito ikaw ang magde-decide kung sino ang pipiliin mo na worth it na maka-access sa mga boundaries na ito. Ikaw din yung magde-decide kung tingin mo ang isang taong ito pwede mong i-share ang iyong mga ibang informations na private or mga personal. So dito medyo kailangan maging aware sa inner desire or inner thoughts or motive ng isang tao na papasukin sa iyong life. Dito din may mga ipinapakita na maging aware sa mga
changes ng mga plans. So kung tingin mo na mahalaga sa iyo ang mga plano, kailangan mong mag-set ng plan ABC. At the same time, kailangan mong pag-aralan ng maigi kung ano yung mga possible na maaari mong ma-encounter na problem doon sa mga plans. So ito yung mga sabihin natin maliliit, so kailangan mo in detail lahat para just in case na ma-encounter mo or dumating biglaan ang problem or mga blockages na ito, at least ready ka. So dito din may mga ipinapakita na may mga dapat ka pang kilalanin about sa inner self. So kailangan din i-work out ito, kailangan alamin. So parang be open sa mga good and bad aspect. So dito din papasok din yung mga strongest and weak na part ng life or ng self. That's it po. Thank you so much. Hello dyan. So ito naman ang iyong mga simbolo base sa Sibulan Adlaw Tala Mystic Oracle. So ang simbolong ito naman ay tumutukoy sa pag-acknowledge ng iyong mga lack, ng iyong mga blessings, malaki man ito o maliit. So dito parang ipinapakita na kailangan matutunan na kilalanin at pasalamatan ang mga lack na dumarating sa iyo. Kung sakali man ang opportunity or ang blessings na ito ay dumating sa iyo ng higit sa isa, so maaari mong i-grab yung dalawang ito ng sabay. Subalit kung kailangan mong mamili sa dalawang opportunity na sabay na dumating sa iyo, kailangan mo piliin dito ang pangmatagalan at yung maraming benefit sa iyo. And then saka mo i-let go or i-give up ang isang opportunity. Base kasi sa iyong pangalan, ipinapakita dito na maaring ang mga opportunity ay sumabay sa iyo or magsabay-sabay na dumating na maaring magbigay ng confusion sa iyong kaisipan or sa iyong damdamin. Pero ang isa sa mga technique dito is i-blend sila or pagsamahin sila and then piliin ang pinakang best na blessing or opportunity kung kailangang mamili ng isa. Tapos dito may pinapakita din na i-maintain na gamitin ang iyong skills at ang iyong talent, dahil ang skills at ang iyong talent ang magiging isang mong tools to get the manifestation of your desire and then of your dreams. Tapos dito may mga ipinapakita din na kung sakali mang magkaroon ng problem sa present situations, ang kailangan mo lamang is magbigay ng break at time sa sarili at doon isipin kung ano yung mga nangyari, kung bakit nagkaroon ng problem. So habang ina-entertain ang mga problem, maaari ding magkaroon ng mga solutions or ng mga idea kung paano i-apply, kung paano ang best na actions na dapat gawin to solve that specific situations or problem. May mga ipinapakita din dito na kailangan mo din gamitin ng balanse ang physical at ang spiritual aspect mo. So sa physical, ito yung sarili mong kakayahan, at ang spiritual aspect naman dito ay pumapasok ang iyong faith. So kung sakali namang merong mga target na goal or dreams na gustong i-manifest, so maaaring humingi ng guidance sa mga patron na connected doon sa mga specific desire. Dito din may mga ipinapakita na kailangan maging worth it ang mga sacrifices na gagawin mo. Kung worth it, pwede mo siyang i-push through. Pero kapag once na hindi, so kailangan mo siyang i-stop at i-let go kaagad. So dito din may mga ipinapakita na huwag mong bigyan ng limitations ang iyong ideas, ang iyong mga plans. So one at a time. Hello Karin, salamat sa iyong pagbabagi ng iyong pangalan at base sa Sibulan Adlaw Tala Mystic Oracle, ito ang iyong mga simbolo na nakuha. So dito sasabi niya ang mga simbolo sa iyo na kailangan mo na i-maintain ang iyong connections physically and spiritually. Physically, so ito yung mga gusto mong ma-achieve, gusto mong gawin, and then spiritually, ito naman yung pag-a-ask ng guidance mula sa God, sa Creator, or sa iyong mga ancestors. May mga pinapakita din dito base sa iyong mga simbolo na hanggat maaari ay huwag mo nang intindihin ang mga negative thoughts o negative emotions ng mga taong nasa paligid sa iyo. Dahil dito kung sakali mo may hinahangad ka o inaasam na justice, so kung saan mo itong makukuha, kung saan ibibigay sa iyo ito ng universe sa pamamaraan ng universe mismo. So dito huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng mga tao sa paligid. May mga pinapakita din base sa simbolo ang paggamit ng iyong luck. So grab the opportunity. Kung once na ang luck ay kaya mong kuhain mo kaagad, malaki man o maliit ito.
at i-maintain ito sa sarili mo. May mga ipinapakita din dito na kailangan din matutunan na maging flexible dahil may mga situations na maaaring bigla ang magkakaroon ng twist or pagbabago. So dito, advisable sa iyo na kailangan mo rin magkaroon ng mga plan ABC just in case na may mga ma-encounter na problem, especially kung ang situations na gagawin or ang actions ay tungkol sa iyong dreams or sa iyong mga achievement. May mga ipinapakita din dito na kailangan mo rin i-express ang iyong totoong naiisip at ang iyong totoong nararamdaman sa pamamagitan ng pagsasalita o pagsasabi. So kailangan mong sabihin or express through your voice, maaaring sa pamamagitan ng iyong partner o ng tao mapagkakatiwalaan. If ever man na medyo komplikado yung totoong nararamdaman at naiisip, so maaari mo na lamang itong ibulong sa hangin. Pero sa pagbulong sa hangin, maaari mong tawagin ang iyong mga spirit guide o ang iyong mga ancestors. Dahil sa pamamagitan ng pag-voice out, isang form ito ng healing or pag-release ng mga negative energies and negative vibrations. At the same time, isang form din siya ng healing. So may mga situations kasi na kailangan mong ilabas, especially kung ito ay negative, dahil kapag once na ito ay na-stuck, so magiging sickness siya physically or spiritually. At the same time, magiging cause din ito ng mga blockages. Tapos dito may mga pinapakita din na huwag kang matakot na mag-explore sa mga bagong activities or bagong plans. Dahil dito may mga pinapakita na lahat ng mga papasukin mo na bago, successful man o hindi, may mga maidudulot itong lessons sa iyo. So yung lessons na ito maaari mo magamit para sa iyong future or para mas malaman mo at mas maging gamay mo ang isang plano or ang isang hello princess, para naman sa iyong pangalan. Ang nakuha mong symbol base sa Sibulan Adlaw Tala Mystic Oracle ay ang mga ito. So dito tinutukoy na kailangang pagtibayin at alamin kung ano ang iyong paniniwala spiritually. So dito papasok ang iyong pananampalataya. So sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, isang malaking tulong din ito para mas maging successful sa mga paplanuhin o gagawin. So dito kailangan mong malaman kung sino ang iyong pinaniniwalaan spiritually at kung ano ang iyong belief, at ito yung panghawakan mo. Dahil sa pamamagitan ng spiritual aspect na ito o ng iyong faith, malaki ang maitutulong nito upang i-alisin ang mga blockages or ang mga negative energy vibrations na maaari mo ma-encounter para i-transform ito papuntang good energy vibrations. Dito din may mga ipinapakita na huwag maging padalos-dalos sa mga actions, especially sa bugso ng damdamin. So kailangan mong pag-isipan muna bago ka mag-take ng isang actions. So dito may mga ipinapakita din na hanggat maaari kailangan mong mag-take ng time sa mga actions bago ito i-push through. Dahil dito may mga ipinapakita na maaaring maulit ng ilang beses ang mga maling result or mga result na hindi mo ina-expect. So dito ang isang technique is kung sakali mang same situations ang papasukin, kailangan magbago ka ng tactics or ng actions na gagamitin. Tapos dito din may mga pinapakita na kailangan mong malaman kung ano ang iyong illusions at kung ano ang iyong reality. Dahil dito may mga pinapakita na maaring ang reality ng ibang tao ay hindi iyon ang reality mo. Maari din naman na kung ano yung illusion sa ibang tao ay siya ang reality sa iyo. So dito maging totoo sa totoo mong nararamdaman at sa totoo mong gustong gawin at sa iyong mga sakop na karunungan or katalinuhan. Dito din may mga pinapakita na gamitin ang mga existing na skills or talent, especially kung may mga gusto kang ma-achieve or may mga gusto kang goal na i-manifest. Tapos dito may mga ipinapakita din na matutulong magpasalamat sa mga taong nakatulong or sabihin natin nakapagbigay ng mga support na maaaring sabihin natin na hindi man pumasok or sumuwak sa gusto mong bigat ng support nila, pero dito it's more on pagbibigay ng acknowledgement sa mga maliliit or mga malalaking tulong na ibinigay sa iyo.
Tapos dito, ipinapakita din na matutunan mo maging flexible. Hello Arnel, thank you so much sa pagbabahagi ng iyong pangalan at base naman sa Sibulan Adlaw Tala Mystic Oracle, ito ang iyong mga simbolo. At base din sa si Adala, may pinapakita dito na simbolo ng kasaganaan. So kailangan i-acknowledge at kilalanin or alamin kung ano ang masagana sa iyong part or sa iyong life. Dito maaaring tingnan ang iyong skills, ang iyong talent at ang thoughts or ang iyong mga ideas, dahil ang kasaganaan ito maaari mo magamit ito bilang source of income or maaari mo din ito ibahagi sa mga tao na tingin mo ay makikinabang sa ideas or sa mga ibabahagi mo. May mga ipinapakita din dito na may mga situations na kailangan mong pag-aralang maigi, kung kailangan mo bang mag-go with the flow or kailangan mong i-stop. Dahil dito may mga ipinapakita din base sa iyong mga simbolo na kailangan mong pang mas kilalanin kung ano yung sarili mo. Dahil dito may mga ipinapakita na maaari may mga hidden talents and skills pa na hindi pa nakikita or hindi pa na-discover. So, i-explore ang iyong sarili, i-expose ang iyong sarili na maaari makatulong sa iyo na connected sa skills and talent. And then dito may mga ipinapakita din na huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng mga kaisipan o damdamin ng mga tao na kapaligid sa iyo. So more on, kailangan mo mag-focus sa inner thoughts and inner emotions. Kung tingin mo na tama at gusto mo ang isang bagay na ginagawa mo, so kailangan mo siyang gawin at i-push. So dito may mga ipinapakita din na kailangan kontrolin ang emotions. So kung ang emotions ay masyadong negative or destructive, lalo na yung init ng ulo o yung galit, so kailangan ikaw mismo ang gumawa ng way paano siya iti-tame. Dahil dito, medyo sabihin natin na may mga emotions na kailangan ilabas at may mga emotions na kailangan hindi ilabas. So kailangan mo antayin yung tamang time para doon. And then dito may mga ipinapakita din na mayroon kang kakayahan na alisin ang iyong sarili sa mga hindi magandang situations. So dito maaari mo magamit or ma-maintain ang ganitong technique na kailangan maging aware ka ng maaga kung tingin mo dapat mo bang i-maintain yung sarili mo na involved sa isang situations o hindi. May mga ipinapakita din dito na pagdating sa mga responsibilities, kung tingin mo na hindi mo naman responsibilities ang isang bagay, so wag mo siyang akuin or wag mo angkinin. So i-let go mo ang mga bagay na maaaring nagpapahirap or magpapahirap sa iyo. And then dito may mga ipinapakita din na maging proud sa mga achievement or sa mga accomplishment na nagagawa mo, malaki man ito o maliit. And then dito may mga ipinapakita na ituloy ang iyong dreams, ituloy na may mga ma-achieve pa. That's it. Thank you so much. Hello Rian. Salamat sa pagbabahagi ng iyong pangalan dito sa ating content, sa ating TikTok. At base sa Sibulan Adlaw Tala Mystic Oracle, ang iyong pangalan na Rihanna ay mayroong 4 na simbolo. So ang mga simbolong ito ay nagbibigay ng mensahe sa iyo upang maging mapanuri. Kailangan mo malaman kung ano yung mga reality at fantasy sa iyong present na situations. Reality and fantasy, ibig sabihin kailangan mong i-double check sa iyong present situations kung totoo bang nag-exist ang mga bagay-bagay sa iyo or hindi. So maaaring din pumasok dito na maaaring bago mo tanggapin ang isang mga words na nagmumula sa isang tao, so kailangan mong i-double check kung gaano ka sincere yung isang taong ito or gaano ka laki ang percentage na kaya niyang gawin kung ano yung sinasabi niya. Tapos dito din may mga ipinapakita din na normal na magkaroon ng mga mistakes from the past situations, pero dito sinasabi ng mga symbol sa iyo ng Sibulan Adlaw Tala Mystic Oracle na mas ito ang iyong focus sa mga achievement, sa mga accomplishment na iyong nagawa. So tulad din nung nabanggit ko sa unang video natin, sa unang name, na kailangan mong panghawakan yung mga accomplishment na ito. So ibig sabihin kapag once na meron kang natapos, so ito yung sign mo para mag-proceed ka para sa next plan. Tapos dito may mga ipinapakita din na maging ready sa mga biglaang changes or twist na maaaring maganap or mangyari sa iyong present situations. So it's either na situations mo ay maganda na maaaring mag-turn into negative situations, or pwede din na ang negative situations mag-turn into positive.
So dito ang paghahandang ito is kaakibat dito ang mga plans. So maaring i-practice ang pagkakaroon ng mga plan A, B, C, D. So just in case na biglaan mo ma-encounter out of the blue ang mga situations na pag-change or pag-twist, at least meron ka mga backup plan na maaring mag-support sa iyo para ma-continue or ma-maintain mo pa rin ang iyong focus or attention sa isang goal. Tapos dito rin, may mga ipinapakita na mas advisable na gamitin kung ano ang mga strongest part mo, especially kung ang mga dreams or plans ay gusto mong i-manifest agad. And then may pinapakita din dito na i-acknowledge or kilalanin ang mga weaknesses part mo at mag-set ka ng time para yung weaknesses part mo is i-train para maging strongest part or maging strongest energy or weapon mo na maaari mo rin magamit sa future ng mga situations. Okay? So that's it. Thank you so much. Hello, Jassy Altayaban. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong mga pangalan at sa pamamagitan ng ating Sibulan Adlaw Tala Mystic Oracle. Ito ang iyong mga simbolo na matatagpuan sa iyong pangalan, na kung saan sinasabi ng mga simbolong ito, it's more on kailangan mong gamitin ng iyong mind sa present situation hanggang sa iyong future. So possible na maaari makaranas ka ng mga situations na kailangan pairalin ang utak o ang pag-iisip. Dito kasi ipinapakita na mayroon kang kakayahan na maging malaya o palayain ang iyong situations or ang iyong present na nararamdaman. So kailangan mo lamang pag-isipan ng maayos o ng tama kung ano ang mga desisyon na dapat mong gawin. Ano ba ang mga benefit na maaari mong makuha kapag once na tinake mo ang isang actions. So dito rin ipinapakita na kailangan mong i-acknowledge ang mga maliliit na mga achievements or ang mga accomplishment. So maaring ang mga accomplishment or ang mga achievement mo ay walang value sa iba, pero sa iyo as a individual, as parang nag-take ng time and effort, kailangan mong i-value yun. Kasi dito may mga ipinapakita din na may mga tao sa paligid mo na maaaring kailangan mong mag-set ng boundaries dahil may mga symbols ka na parang isinasuggest sa iyo na mag-say no kung kinakailangan. Iwasan ang mga tao na tingin mo hindi maganda ang energy vibrations na idinudulot sa iyo. Dahil may mga tao na akala natin is compatible ang energy vibrations based sa kanilang words and actions, pero kung i-dig down natin, hindi sila healthy na i-maintain sa ating circle or sa ating environment. Meron din ipinapakita dito na nasa iyo ang justice. So kapag once na merong mga justice na gustong makuha or gustong makamit, hayaan mo na panahon ang maghatid sa iyo ng mga solutions. And then may pinapakita din dito base sa iyong mga symbols ng si Adtala Mystic Oracle, base sa mga ninuno mo na parang pinapayuhan kang huwag kang huminto na mangarap or magtanim ng iyong mga gustong ma-achieve or ng iyong mga dreams, sapagkat may pinapakita dito na pinakang end goal or end life mo, it's more on magiging fruitful or magiging maayos ang iyong pamumuhay. So dito maaring sabihin natin na kung may decision ka o may mga plano ka na magbuo ng sarili mong pamilya, malaking possibilities na kung ano yung dream na family mo is yun yung mangyari.